Sa gitna ng nagyelong ibabaw ng Yangtze River, nanlaki ang mga mata ni Munhuang habang tumititig sa kalaban na parang gumagalaw kasabay ng hangin at ng kanyang pulang demonic chi. Ang pawis ay mabilis na tumutulo sa kanyang mukha, ang kanyang kilay ay mahigpit na nakakunot, at ang buong katawan ay nanigas sa gulat at pangamba. Agad na hinawakan ni Munhuang ang hawakan ng kanyang mahabang espada ng buong lakas. Habang nasa ere si Sorayang, umatake si Munhuang at hamampas ng isang makapangyarihang hagupit na naglabas ng kulay ube na blade aura. Sa kanyang galit ay bamulong siya ng malakas at matindi kung paano nagkaroon ng tapang si Sorayang na harapin silang lahat ng mag-isa. Sa kabila ng pagtatangka ni Munhuang, mabilis ring nakakontra-atake-atake si Sorayang, habang walang alinlangan pinakawalan ni Sorayang ang kanyang atake. Sa sandaling magtagpo ang dalawang uri ng chi, ang kulay ube at kulay pulang liwanag, nagkaroon ng matinding pagsabog sa gitna ng ilog. Agad na sumunod ang mas malakas na pagsabog na umabot hanggang sa mga sasakyang dagat, ang apoy at usok ay umakyat sa himpapawid habang ang kahoy at bakal ay nagkabitak-bitik, at ang ilang bahagi ng barko ay nahulog sa nagyelong tubig. Napadaing si Munhuang sa sakit habang ang kanyang sariling blade aura ay biglang nawala at naglaho na parang usok sa hangin. Sa kanyang isipan ay napabulalas siya at hindi siya makapaniwala kung paano nagawa ito ni Sorayang, na kayang basagin at alisin ang kanyang chi sa isang iglap lamang. Sa gilid ng kubyerta, ang iba pang miyembro ng Silent Wind Squad at mga miyembro ng puwersang pandagat ay napatigil at napaatras habang ang isang paa ay humakbang ng mabigat sa kahoy na sahig. Nakatayo si Sorayang sa gitna ng liwanag at usok, habang ang pulang aura ay bumabalot sa kanyang katawan. Sa malinaw at kalmadong tinig ay binanggit niya ang eksaktong bilang ng kanilang puwersa. Nasa 300 ang miyembro ng Silent Wind Squad, at isa pang 300 ang mga pirata mula sa mga kuta sa ilog, na umabot sa kabuoang 600 kalaban. Sa gitna ng pagkalito, hindi makapaniwala si Munhuang at ang kanyang mga tauhan sa narinig. Sa kanilang isipan ay nagtanong sila kung paano nalaman ng taong ito ang eksaktong dami nila, bagay na dapat ay lihim lamang sa loob ng kanilang samahan. Tumingin si Sorayang sa paligid, sa kanyang pagsusuri ay napagtanto niya na tila naroon na sa barko ang buong puwersa ng Silent Wind Squad. Muling tumingin si Sorayang sa magkabilang gilid, kung saan nakita niya ang dalawa pang malalaking barko na sumusunod sa kanila mula sa magkabilang panig. Inamin niya na talagang malaki ang dami ng kalaban na kailangan niyang harapin, isang buong puwersang nakapaligid at handang lumaban sa kanya. Nakakunot ang noo at puno ng pag-iingat at paghahalo ng takot at pagtataka. Nagsalita si Munhuang, kinilala niya ang puwersang naramdaman niya sa gitna ng makapal na hamog, ang malakas at masalimuot na demonic energy. Sa kanyang hinala ay tinanong niya kung ang taong ito ba ay galing sa demonic cult, ang samahang kinatatakutan at kinapopootan ng lahat ng sekta sa buong lupain. Mahinahon ngunit puno ng halong paghanga at pang-uuyam na sumagot si Sorayang, ipinaliwanag niya na nahalata ni Munhuang ang demonic chi na kanyang pinalabas sandali pa lamang, bilang paghahanda sa kanyang pamamaraan na tinatawag na Resilient Calamity Blade Technique. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tanong at tinanong kung siya ba ang pinuno ng Silent Wind Squad, habang ang kanyang tingin ay nakatuon ng tuwid sa mga mata ni Munhuang. Sa likuran ni Munhuang, ang ibang miyembro ng pangkat ay nagbulungan sa gulat nang marinig ang salitang iyon. Napabulalas sila at hindi sila makapaniwala. Nakaharap nila ang isang demonic martial artist. Inulit nila ang mga kwentong narinig nila, na ang mga ganitong nilalang ay gumagamit ng tao bilang alay at kumakain pa ng puso ng kanilang biktima, ngunit nagtaka rin sila dahil ayon sa sabi-sabi ay may sungay at halimaw ang anyo nila, samantalang ang taong nasa harapan nila ay mukhang karaniwang tao lamang, bagaman puno ng nakapangangilabot na lakas. Isang matalas at halos nakakatawang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sorayang habang naririnig ang kanilang mga sabi-sabi. Sa kanyang pananalita ay tinuya niya ang kanilang kawalan ng alam at madaling paniniwala. Sinabing tunay nilang pinatutunayan ang sabi ng lahat, na sila ay walang ibang alam kundi magsalita ng kung ano-ano lamang, na parang mga bata na hindi nakakita pa ng totoong mundo. Sa gitna ng galit, nagsalita si Sogak, at malakas na ibinunyag sa lahat na ang isang marumi at kasuklam-suklam na miyembro ng demonic cult ang dumukot sa ikalawang asawa ng pinuno ng Steel Blood Fortress. Lalong nagliyab ang galit ni Sogak, at sumigaw siya ng buong lakas. Tinawag niya si Sorayang na mas masahol pa sa isang hayop at ipinamukha na dapat sana ay nanatili na lamang ito sa sarili nitong maruming lupain, tulad ng mga daga na nakatago sa butas ng lupa, habang sumisigaw si Sogak, sa isang iglap,
Humampas ang isang mabilis at pulang liwanag ng talim na galing kay Sorayang. Kasabay nito ay ang isang malakas na sigaw ng sakit ang lumabas sa bibig ni Sogak habang tinamaan siya ng hagupit, ang kanyang mukha ay namutla sa tindi ng sakit na tumagos sa kanyang kalamnan. Agad na napansin ng iba ang nangyari at sumigaw ng pangalan niya bilang babala. Ang kamay ni Sogak ay nakalaylay na at duguan habang ang dugo ay tumutulo sa sahig ng barko, habang si Sogak ay umiiyak sa matinding sakit dahil sa hiwa na tumagos sa kanyang braso. Nakatayo si Sorayang sa gitna ng kubyerta habang ang kulay pulang demonic chi ay mahinahong umiikot sa paligid ng kanyang katawan at sa hawakan ng kanyang espada. Sa kanyang mukha ay walang halong takot, tanging matalas na tingin at mapanghamong ngiti habang kanyang sinasagot ang mga salita ni Sogak. Sa kanyang pananalita ay tinawag niya silang mga hamak na pirata lamang na marami lamang salita. At idinagdag pa na ang dahilan kung bakit sila nandito at nakikipag-away ay dahil sa kanilang sariling takot sa kapangyarihan ng Steel Blood Fortress. Ayon sa kanyang sinabi, sa sandaling ito ay tapos na at nawawala na ng halaga ang buong samahan ng 36 na Yangtze River Strongholds. Sa likuran ni Sorayang, si Moon Huang ay humarap sa kanyang mga tauhan habang ang pinagpawisan ang kanyang mukha at namumutla sa halong kaba. Sa buong lakas ay ibinigay niya ang utos sa Silent Wind Squad na sumalakay, walang atrasan at walang pag-aalinlangan. Agad na sumugod ang mga miyembro ng pangkat, sabay-sabay na humugot ng kanilang mga espada, habang sumisigaw si Moon Huang ng utos na patayin si Sorayang, sila ay sabay-sabay na bumulusok patungo kay Sorayang mula sa iba't ibang direksyon, ang kanilang mga talim ay kumikinang sa liwanag ng madilim na himpapawid. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mata lamang ni Sorayang ang gumalaw, nanatili itong kalmado at matalas, walang bakas ng takot sa kanyang tingin. Sa isang iglap lamang ay gumalaw si Sorayang, kasing bilis ng kidlat at halos hindi masundan ng mata ng karaniwang mandirigma, ang kanyang espada ay gumuhit ng makapal na arko ng pulang liwanag at blade aura, habang ang kanyang katawan ay lumusot sa gitna ng mga sumasalakay na parang hangin lamang. Sa bawat hagupit ay may kasamang tunog ng paghiwa ng hangin at laman, at agad na nagsimulang mahulog ang mga kalaban habang ang dugo ay tumalsik sa kahoy na sahig ng barko. Habang nakatingin sa mabilis na pagkilos ni Sorayang, si Moon Huang ay nanlaki ang mga mata at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kanyang isipan ay hindi niya maipaliwanag kung paano nagagawang kumilos ng ganoon kabilis ng taong ito, ang paraan ng pagtapak at paggalaw ng paa ay higit pa sa anumang narinig at nakita niya sa buong buhay niya. Sa pagtatangkang harapin ang panganib ng sama-sama, muling sumigaw si Moon Huang at inutusan ang lahat na magtulungan at umatake bilang isang nag-iisang puwersa. Sabay-sabay silang hamampas ng kanilang mga espada, nagpapadala ng sunod-sunod na hagupit at aura blade, umaasang kahit gaano pa man kabilis ay mahahagip pa rin nila si Sorayang sa gitna ng sunod-sunod na atake. Ngunit sa kabila ng sabay-sabay na pagsalakay, si Sorayang ay nanatiling walang kibo sa kanya kinatatayuan. Habang paparating ang aura blade patungo sa kanya, napansin at napagtanto ni Sorayang ang kakaibang galing at taktika ng mga kalaban. Sa kanyang isipan ay inisip niya na sa ganitong masikip na espasyo sa ibabaw ng barko, at ang ganitong uri ng sabay-sabay na atake ay karaniwang mapanganib pa para sa kanilang sariling mga kasama. Gayunpaman, nakita niya na bawat hagupit ay tumpak at eksaktong nakatutok lamang sa kanya, walang pagkakamali, walang takot na masaktan ang sarili nilang mga kasama. Kasunod nito ay ang isang malakas na pagsabog sa isang bahagi ng barko kasunod ng malakas na ugong. Sa gitna ng kaguluhan sa ibabaw ng barko, makikita ang alikabok at mga piraso na lumilipad sa hangin kasunod ng malakas na pagsabog. Sa gitna ng usok, lumitaw ang kalahating mukha ni Sorayang na may banayad ngunit mapanuyang ngiti. Sinabi niya na kinilala niya ang kanilang galing, na tulad ng inaasahan, sila ay tunay na piling mandirigma at elite squad ng Steel Blood Fortress. Habang ang pulang demonic chi ay nagniningning sa kanyang palad, itinaas ni Sorayang ang kanyang kamay ng walang takot at walang sandata, sa kanyang kalmadong tinig ay sinabi niyang hindi masama ang kanilang ipinakitang galing. Nakatingin si Moon Huang sa nangyari at halos hindi makahinga sa gulat, sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala, na kayang basagin at alisin ng taong ito ang matalas na blade aura gamit lamang ang kanyang hubad na kamay, habang ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng pawis habang sa kanyang isipan ay inuulit ang tanong kung paano nagagawa ang ganitong bagay na labas sa karaniwang kaalaman at kakayahan ng sinumang mandirigma. Biglang sumigaw si Sogak habang hawak ang kanyang dagwang braso,
Tinawag niya si Sorayang na masama at tinanong kung anong uri ng masamang mahika ng sorcery ang ginagamit nito. Idinagdag pa niya na ang taong ito ay walang iba kundi isang mapanganib na panatiko na mas masahol pa sa kahit anong hayop. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang matinding takot sa mukha ni Sogak, ang kanyang mga mata ay nanlaki at puno ng takot habang nakikita ang pulang liwanag na lumalapit ng mabilis. Sa isang iglap ay pinakalawan ni Sorayang, ang kanyang aura blade patungo kay Sogak na hindi na nakaiwas sa mabilis na atake at kasabay nito ay nahati ang leeg ni Sogak ng walang kahirap-hirap. Habang nakatayo sa harap ng mga natitirang kalaban, nagsalita si Sorayang ng walang galit kundi puno ng pagkapagod sa kanilang walang katapusang hiyawan at paratang. Sinabi niyang napakarami nilang salita at walang katapusang daldalan. Idinagdag pa niya na lalo lamang lumalala ang kanyang damdamin, at sa kanyang isipan ay napagtanto na kahit patayin silang lahat ay hindi pa rin sapat upang maalis ang kanyang galit. Sa likuran nila, si Moonhwang ay halos mawala ng malay sa takot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa figure ni Sorayang, at ang pawis ay tumutulong ng tuloy-tuloy sa kanyang mukha. Sa huli, lumitaw ang isang nakakatakot ngiti sa mukha ni Sorayang habang ang pulang demonic energy ay mas lalong lumakas at umikot sa buong katawan niya. Sa kanyang tinig ay may halong kagalakan at hamon habang sinabi niyang sa wakas ay magsisimula na ang tunay na kasiyahan. Sa ibabaw ng malawak at maulap na Yangtze River, nakatayo ang isang malaking barko na may itim na layag kung saan nakaguhit ang puting 3 talas na sagisag, ang tanda ng puwersang naglalayag sa gitna ng malamig na hangin at makapal na hamog. Ang himpapawid ay kulay asul-abo at tila walang katapusan, habang ang mahihinang butil ng ulan at alikabok ay lumulutang sa hangin, na nagdaragdag ng katahimikan at kabigatan sa buong tanawin. Sa gitna ng katahimikan ay narinig ang mahina at nag-aalinlang boses na tila nagbubukas ng usapan sa gitna ng kakaibang kalagayan. Lumitaw ang mukha ni Dumpil, habang tinatanong kung ano ang nais sabihin ng kanyang kasama. Sa tabi niya ay nakatayo si Anghua, itinanong niya ang kanyang pangamba kung magiging maayos ba ang kalagayan ng head guard, ang pinuno ng kanilang mga bantay, sa gitna ng mga pangyayaring kanilang naririnig at nararamdaman mula sa malayo. Nakatayo silang dalawa sa gilid ng kubyerta, sa harap ng malalaking layag na humahampas sa hangin. Mahinahong sumagot si Dumpil, sinasabing huwag mag-alala si Anghua, ayon sa kanyang pananaw, sa kasalukuyang anyo at lakas ng young leader, ay hindi ito matatalo sa sinumang kalaban na makaharap. Bagaman narinig ito ni Anghua at ipinahayag ang kanyang kaluwagan, mayroon pa ring bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha, na tila hindi pa rin lubusang mapayapa sa kanyang isipan. Sa isang iglap ay gumalaw ng mabilis ang mukha ni Dumpil, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, nararamdaman niya ang pagbabago sa daloy ng chi sa paligid, at agad na naging alerto ang kanyang buong katawan habang naghahanda sa anumang maaaring mangyari. Kasunod nito ay narinig ang matinis na ugong ng hangin at galaw, na tila may dumaan na puwersa sa pagitan ng mga tao. Sa gitna ng usok, nakatayo si Yang Yu. Sa harap ni Dumpil ay nakaturo na sa kanyang braso ang mahabang espada na hawak ni Dumpil, habang si Anghua ay nakatayo sa likuran nito nang may pagkabigla sa pangyayari. Sa matigas at malakas na tinig ay sumigaw si Dumpil upang itigil ang anumang kilos at atake na balak gawin. Ipinaliwanag niya na kung susubukan pa nitong gumawa ng anumang kilos at pagsalungat, nilalagay sa panganib ang buong grupo at lahat ng naroon sa barko. Sa isipan ni Dumpil ay napagtanto niya ang kakaibang bagay, na ang taong ito ay tila bumalik sa kanyang karaniwang anyo at kilos, at ang kanyang presensya ay nagbago mula sa nakaraang naramdaman. Nanginginig ang buong katawan ni Yang Yu, habang sinabi niya ng malinaw na wala siyang balak na makipaglaban sa kanila sa sandaling ito, ang nais lamang niya ay magtanong ng isang mahalagang bagay. Tinanong ni Yang Yu kung sino sila at kung anong uri ng samahan ang kanilang kinabibilangan, ngunit mahinahon ngunit matibay na sumagot si Dumpil na sinasabing hindi nakasaad sa kasunduan at kontrata na kailangan nilang ibunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Hindi tumigil si Yang Yu, idinagdag niya na kailangan niyang malaman ang katotohanan, lalo na tungkol sa pinuno at nakatataas sa kanilang grupo, dahil sigurado siya na ang taong iyon ay gumamit ng malakas at nakapangangilabot na demonic energy na kanyang naramdaman mula sa malayo. Sa kanyang mukha ay halo-halong takot at pag-aalinlangan habang ibinubulong niya ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan, kung ang mga taong ito ba ay kabilang sa Heavenly Demon Divine Cult. Nanatiling mahinahon si Dumpil, na bagaman matigas at matatag ang kanyang mukha, sa kanyang sagot ay binigyan niya ng babala si Yang Yu, na huwag na niyang pilitin pang alamin ang lahat ng bagay, dahil may mga lihim na mas mabuting manatili lamang nakatago.
Nang marinig ang hindi tuwirang pagkilala, nanlaki ang mga mata ni Yang Yu at halos hindi makahinga sa gulat, napabulalas siya at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, na ang kinatatakutang samahan ay muling lumitaw matapos ang mahabang panahon ng pagkawala. Sa kanyang isipan ay muling lumitaw ang alaala at katotohanan tungkol sa demonic cult, ang samahang itinuturing na pinakamasama sa buong Jianghu, na 30 taon nang hindi nagpapakita sa mundo ng Murm. Ito ang organisasyong walang kapantay sa kasamaan, na sinasabing nagbukas pa ng mga pintuan patungo sa kabilang buhay at nagpakita ng kapangyarihan sa buong Zhongyuan. Ang tanawin sa kanyang isipan ay puno ng kadiliman, anino, at mga patay na katawan, isang alaala ng digmaan at pagkawasak na dulot ng kanilang demonic chi at kapangyarihan. Sa gitna ng mas malawak na tanawin, muling nagpatuloy ang matinding labanan. Ang figure ni Sorayang ay tumalon ng mataas at mabilis. Ang kanyang katawan ay bumabalot ng nagniningning na pulang chi habang bumababa patungo sa mga miyembro ng Silent Wind Squad. Sa isang iglap ay hamampa si Sorayang gamit ang kanyang espada, gumuhit ng malalawak na arko ng pulang liwanag at matalas na chi na tumagos sa hangin at sa kalaban. Agad na sumunod ang isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong sasakyang dagat. Dahil sa lakas ng pagsabog, marami sa kanila ang nahulog sa nagyelong at maalon na tubig ng ilog. Sa gitna ng alon at usok ay narinig ang kanilang mga hiyawan ng saklolo at tawag ng tulong. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Munhuang sa kubyerta habang nakikita ang lawak ng pagkatalo. Sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala sa nangyari, na kahit ang kanilang kalaban ay itinuturing na martial master sa antas ng evolutionary realm, higit sa 80% na ng buong Silent Wind Squad ang napatay at nawala na. Habang nakatingin sa malayo sa nasusunog at lumulubog na barko, napagtanto ni Munhuang ang katotohanan ng kanilang kalagayan. Sa kanyang isipan ay napag-isip niya na kung magpapatuloy pa sila sa pakikipaglaban, walang matitirang buhay sa kanilang lahat. Nakakuyom ang kanyang panga at halos hindi makahinga dahil sa matinding pagod, habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sa kanyang bulalas ay narinig ang mahina ngunit masakit na daing ng hirap, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Sorayang sa gitna ng usok at alikabok. Agad na humarap ang isa sa mga tauhan kay Munhuang at malakas na ibinigay ang utos na ihanda na ang lahat ng kanyan para sa pagsalakay, ngunit agad na tumutol ang kasama nito. Sinasabing hindi maaaring magpaputok dahil marami pa rin kanilang mga kasamahan at kaalyado ang naroon sa nasusunog at nasa salakay na sasakyang dagat. Sa kabila ng babala, matigas pa ring sumagot si Munhuang na siya mismo ang pupunta sa barkong iyon upang harapin at harangin ang kalaban, at iniutos na sundin lamang siya sa kanyang sinabi kahit anong mangyari. Habang nagtatalo sila, patuloy ang madugong labanan sa kabilang barko. Si Sorayang ay gumalaw ng kasing bilis ng kidlat, ang kanyang katawan ay bumabalot ng nagniningning na pulang demonic chi habang tumatalon at humahampas, sa bawat hagupit ay may kasamang hiyaw ng sakit at kamatayan. Sa isang sandali ay huminto sandali si Sorayang. Habang nakatingin sa natitirang bilang ng mga kalaban, sa kanyang isipan ay inisip niya na tila may 50 na lamang ang natitira sa kanila mula sa malaking puwersang dumating kanina. Napagtanto rin niya na marami na ang nagamit niyang internal energy at lakas sa loob ng katawan, kaya't sa kanyang pasya ay dapat na niyang tapusin na ang labanan ng mabilis at walang pag-aantala pa. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ni Sorayang, nakaramdam siya ng biglaang pagbabago sa daloy ng chi at panganib na dumarating mula sa dilim. Sa susunod na iglap ay sumugod si Munhuang mula sa gilid, humahampas ng buong lakas habang sumisigaw sa galit. Sa isipan ni Sorayang ay napagtanto niya na ito ay isang pag-aabang at ambas, ang huling pagtatangka ni Munhuang na biglaang atake upang makapaghiganti. Agad na sinalubong ni Sorayang ang atake, at nagbanggaan ang dalawang espada na lumikha ng matinding kislap at ugong na umugang sa buong paligid. Sa gitna ng sagupaan ay napagtanto ni Sorayang kung sino ang kaharap niya. Ito ay ang mismong pinuno ng Silent Wind Squad na akala ng lahat ay napatay na at nawala na sa gulo, isang banayad ngunit matalas na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang nakikita ang katapangan ng kalaban. Habang nagpapatuloy ang palitan ng hagupit, sinuri ni Sorayang ang galing ni Munhuang. Sa kanyang isipan ay kinilala niya ang kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban. Bagaman ito ay kalaban, nakakaawa pa ring isipin na kailangang mapuksa ang isang taong may ganitong antas ng galing. Napansin din niya na bagaman malinaw na walang sapat na karanasan ang pinuno sa pakikipaglaban sa ibabaw ng gumagalaw na sasakyang dagat at alon, hindi pa rin ito nawawala ng balanse at pagkontrol sa kanyang katawan at sandata.
Humarap si Munhuang sa kanyang mga tauhan habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding desisyon. Habang sumisigaw siya ng hudyat, ang salitang ngayon na ang naging senyales na simulan na ang kanilang huling hakbang, kahit pa may panganib na madamay pa ang kanilang sariling mga kasama. Agad na dumagundong ang utos na magpaputok sa hulihan at stern ng barkong kinatatayuan ni Sorayang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sorayang ang biglaang pagbabago sa paligid, ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa pag-ulat ng panganib, at ang hangin ay hamampas ng mas malakas sa kanyang mahabang buhok at kasuotan. Mula sa kabilang barko ay sabay-sabay na lumipad ang mga putok at proyektil na nagniningning na pula habang humahampas sa hangin, ang ugong ng pagpapaputok ay dumagundong ng malakas, at ang liwanag nito ay nagliliwanag sa buong ibabaw ng ilog. Sa gitna ng sunod-sunod na pagsabog at tumalsik na tubig, nanatiling nakatayo si Sorayang ng matibay sa kanyang pwesto. Ang tubig ay humahampas ng malakas sa kanya habang ang mga alon ay lumilikha ng ulap ng bula at ambon sa paligid, ngunit hindi siya natitinag kahit isang hakbang. Sa gitna ng ingay at usok ay muling lumitaw si Munhuang, humahampas ng buong lakas habang sumisigaw ng utos na mamatay na si Sorayang. Hindi na nag-atubili si Munhuang at sunod-sunod na niyang pinakawalan ang kanyang ataking kulay lilang aura blade patungo kay Sorayang. Sa gitna ng sunod-sunod na ataking pinakawalan ng kalaban, ang buong paligid ay tila natakpan ng ambon at ulap ng tubig na tumalsik mula sa bawat pagbangga. Sa isang iglap ay namutla ang mukha ni Munhuang, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pag-aalinlangan habang nakikita niya mga nangyari sa kanyang harapan. Sa kabilang panig, ang mukha ni Sorayang ay nanatiling matatag at puno ng katiyakan, ang kanyang mga pulang mata ay nakapako lamang sa kaharap, at ang hawak sa kanyang espada ay lalong humigpit habang ang pulang chi ay lalong lumakas at nagniningning sa gitna ng ambon. Sa gitna ng malakas na ambon sa ibabaw ng ilog Yangtze, nakatayo si Sorayang ng tuwid at matatag. Sa isipan ni Munhuang ay inulit niya ang tanong kung paano naging buo pa rin at walang galos si Sorayang kahit sa gitna ng matinding ng sunod-sunod na atake. Nakatayo sa kabila si Munhuang, ang kanyang katawan ay pagod na at puno ng sugat, hawak ang kanyang espada na tila mabibitawan na sa anumang sandali, sa kanyang isipan ay buong-buong niyang naramdaman ang kabiguan at pagkamangha, na ang kanilang pinakahuling atake, kung saan inialay pa nila ang buhay ng kanilang mga kasama, ay hindi man lang nakapagbigay ng kahit maliit na gasgas sa taong ito. Napagtanto niya rin sa kanyang sarili na ang kalabang kaharap nila ay hindi matatalo ng isang pangkat lamang at ng ilang daang pirata sa ilog, ito ay isang puwersang higit pa sa kanilang inaakala. Sa gitna ng nasusunog at lumulubog na barko na nagbubuga ng makapal na usok at apoy sa tubig, narinig ang hiling ni Munhuang na magtanong pa ng isa lamang bagay, mahinahon ngunit matalas ang sagot ni Sorayang, na sinasabing kakaiba ang pagiging mausisa ng isang taong malapit na mamatay. Sa kabila ng babala ay itinuloy pa rin ni Munhuang ang kanyang tanong, ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan, kung si Sorayang ba ang Heavenly Demon. Sumagot si Sorayang ng kalmado ngunit may halong lalim, at maikli at malinaw na sumagot na hindi pa siya Heavenly Demon. Sa sagot na iyon ay nanlaki ang mga mata ni Munhuang sa gulat, habang ang kanyang bibig ay bamuka sa pag-uulit ng salitang hindi pa Heavenly Demon, habang ang kanyang mukha ay pinagpawisan na sa pagkalito, at ang takot ay lalong lumalim habang iniisip niya kung ano pa ang ibig sabihin nito, kung ang taong ito ay hindi pa man ganap na nagiging ganoon, ano pa ang kayang gawin niya kapag dumating na ang panahon. Sa susunod na sandali ay muling nagsalita si Sorayang, ang kanyang kamao ay humigpit habang ang pulang chi ay muling umikot at nagniningning sa paligid nito, sinabi niya na magsisimula pa lamang sa mas malalaking pangyayari na darating. Sa mukha ni Munhuang ay makikita ang buong lawak ng takot sa mukha niya, habang papalapit na ang atake patungo sa kanya. Sa isang iglap ay pinakalawan ni Sorayang ang kanyang chi, habang ang makapal na sinag ng pulang demonic energy ay sumugod ng mabilis patungo kay Munhuang, na hindi na nakaiwas sa mabilis ng atake. Sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang mukha ni Sorayang, ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng katiyakan habang nagpapakilala sa kanyang sarili sa ibang pangalan, na sa ngayon ay maaari siyang tawaging Yama. Lumipat ang tagpo sa isang payapa at marangal na gusali sa Hubei ang Divine River Pavilion, nakatayo sa ilalim ng malawak at maaliwalas na langit. Sa loob ng isang silid na puno ng mga lumang kasulatan at rolyo, nakaupo si Gang Yachi, habang maingat na nagsusulat sa mahabang papel gamit ang itim na panulat. Sa harap niya ay nakatayo ang kanyang tauhan na nag-uulat ng balita mula sa daungan ng Yikang. Ayon sa sinabi nito,
ang tinutukoy bilang Heavenly Secret Special Guest kasama ang ilan pa ay bumaba sa pampang at agad na nakipaglaban sa mga Steel Sword Demons. Matapos marinig ang ulat, mahinahon ngunit matatag na nagtanong si Gong Yachi kung ano ang naging kinalabasan ng labanan. Ipinaliwanag niya na, ayon sa naging ulat, buong-buong napatay ang buong pangkat ng Steel Sword Demons, kasama ang 150 miyembro ng 200 malakas na hukbo ng Ghostly Valley Palace Squad. Sa gulat at pagtataka ay muling nagtanong si Gong Yachi kung tapos na agad ang lahat, at kung ano naman ang ginawa ng natitirang puwersa ng kalaban. Ipinaliwanag ng tauhan ang bagay na kakaiba at nakapagtataka, na ang natitirang 50 miyembro ay hindi humabol sa kanilang kalaban na special guest, kundi sa halip ay nagtungo patungong timog. Nalito si Gong Yachi. Sinabi niya na hindi niya akalaing ang elite squad ng Steel Blood Fortress ay tatakas lamang, kasabay nito ay tinatanong niya kung saan kaya sila patungo at kung ano ang kanilang tunay na layunin. Sa gitna ng pag-uusapan ay biglang pumasok ang isa pang tauhan na nagmamadali at halos hingal na hingal, habang malakas na isinisigaw ang napakahalagang balita, na ang lihim na tahanan ng secret lair ng Steel Blood Fortress ay natuklasan na at nalantad sa lahat. Ipinaliwanag niya ang detalyadong impormasyon na may dalawang kilalang kinalalagyan ang kanilang mga tago na pwesto, ang isa sa gitnang bahagi ng probinsya ng Hubei, at isa pa naman sa bandang timog. Lahat ng samahan at puwersang itinuturing na kaaway ng Steel Blood Fortress ay kasalukuyang patungo na sa parehong lugar na ito upang salakayin sila. Agad na napag-ugnay ni Gong Yachi ang mga pangyayari at nagtanong kung ito ang dahilan kung bakit ang natitirang 50 miyembro ng Ghostly Valley Palace Squad ay nagtungo rin doon upang ipagtanggol ang kanilang nasirang kuta. Kinilala ng tauhan na ito ay malaki ang posibilidad na mangyari. Nagtaka si Gong Yachi at nagtanong kung sino ang maaaring nagbunyag ng ganitong uri ng lihim na impormasyon sa ganitong kritikal na panahon. Sa isang iglap ay napagtanto ni Gong Yachi ang buong katotohanan, at ang kanyang mukha ay nagbago sa pagkamangha. Naintindihan niya na ang lahat ng ito ay ginawa ng sadya at may layunin, upang mailagay sa bitag at salakayin ang mga lihim na tahanan ng kalaban. Kung mayroon man pang samahan na kayang gumawa ng ganitong kilos at makipaglaban bukod sa Hao Sect, ito ay walang iba kundi ang kinatatakutang Heavenly Demon Divine Cult. Ang figure ni Sorayang na tinutukoy bilang Yama, inilarawan siya bilang taong magiging pinakamalakas at pinakadakilang Demon Lord sa kasaysayan ng buong lupain. Malinaw sa lahat na ang Heavenly Demon Divine Cult ay gagawin ang lahat, kahit ano paman, upang protektahan ang isang taong may ganitong tadhana at kapangyarihan. Inihayag ang mahalagang katotohanan, na ang impormasyon ay mas nakamamatay at mas matalas pa kaysa sa anumang hukbo at sandata. Ang Heavenly Demon Divine Cult ay nagpakawala ng mga balita at lihim na detalye ng lihim at walang pangalan mula sa malayo, upang iligaw at ilihis ang atensyon at lakas ng Steel Blood Fortress. Sa kanyang isipan at sa katotohanang ibinunyag ay inamin na ang kakayahan ng Divine Cult sa pagkalap at paggamit ng impormasyon ay talagang nakakakilabot at lubos na makapangyarihan. Alam nilang ito ay isa lamang sa marami pang hakbang na gagawin ng samahan upang palawakin ang kanilang impluensya at tuparin ang kanilang malaking plano sa buong Murm. Sa loob ng silid, nagbigay ng mahalagang utos si Gong Yachi, ayon sa kanyang pag-unawa, hindi na makakapagtuon pa ng buong lakas ang Steel Blood Fortress sa kanilang tinatawag na special guest, kaya't iniutos niya na ilipat ang 70% ng lahat ng kanilang mga especially iya at tagapagbalita upang maglingkod na sa halip sa Righteous Heavenly Alliance. Agad at may paggalang na sumagot ang kanyang tauhan na susundin nila ang utos na ito. Sa ibang dako, ang lalaking kilala bilang General Strategist ay dahan-daw ang kinuskos ang kanyang tainga habang nakakunot ang noo at tila nagtataka. Sa kanyang sariling isipan ay iniisip niya kung mayroon bang nagsasalita ng masama laban sa kanya, dahil hindi maipaliwanag kung bakit sobrang kati ng kanyang tainga sa sandaling iyon. Sa isang mas payapa at nakakatuwang tanawin, makikita si Yosong na masaya. Sa kanyang isipan ay hinahangaan niya ang laki at kahalagahan ng bagay na kanilang hinaharap. Sa loob ng marangal at payapang bulwagan ng Divine River Pavilion sa Yikang, lumapit ang isang tauhan sa kanyang kinikilalang pinuno ng mga estratehiya. Ibinalita niya ng may paggalang na ang young leader ay ligtas na nakarating sa kanilang kinalalagyan. Ang mukha ni Yosong ay kalmado habang nakikinig sa ulat. Matapos marinig ang ulat, dahan-dahang ngumiti si Yosong at nagpahayag ng kanyang pagsang-ayon at pagkilala sa magandang gawain. Sa kanyang sariling isipan ay napag-isip niya na sa ngayon ay maayos at tuloy-tuloy ang takbo ng lahat ng kanilang mga plano, na tila walang anumang hadlang na makakapigil sa kanila.
Habang nakatingin sa malayo, muling binanggit niya ang pangalang Gang Yachi sa kanyang isipan. Alam na niya na ang binatang ito ay itinuturing na pambihirang henyo na pinahahalagahan ng buong house sect, ngunit inaamin niya sa sarili na hindi niya inaasahang magkakaroon ito ng ganitong antas ng kahusayan at galing sa pagkilos at pagpaplano. Sa harap ng malaking mesa na nakalatagan ng mga mapa at guhit ng kabundukan at ilog, nakatayo si Yosong, habang sinusuri ang lahat ng detalyadong plano. Sa kanyang isipan ay malinaw ang lahat, ang mga maling ulat at iba't ibang daang ginamit ng kanilang mga especially iya ay sadyang inihanda upang lituhin at iligaw ang Righteous Heavenly Alliance. Ito ay isang malawak na lambat ng impormasyon na binuo upang matiyak ang kaligtasan ng young leader sa buong haba ng kanyang paglalakbay. Sa pagsusuri ni Yosong ay napag-isip niya na aabutin pa ng hindi bababa sa 2 linggo bago matukoy ng Righteous Heavenly Alliance kung alin sa mga balita ang totoo at alin naman ay gawa-gawa lamang at mapanlin lang. Habang nakatuon ang tingin sa masalimuot na mga plano, napahanga si Yosong sa sarili niyang ginawa. Sa kanyang isipan ay kinikilala niya na ang pagsasagawa ng ganitong komplikado at malawak na balangkas sa tunay na buhay ay isang napakahirap na bagay. Kinikilala niya na karapat-dapat lamang itong gawin ng isang tunay na henyo, at sa kanyang sariling pagtataya ay hindi pa siya tiyak kung kaya rin ba niyang gawin ang ganitong bagay ng mag-isa. Tumayo ng tuwid at may buong pagtitiwala si Yosong, habang itinataas ang kanyang kamao. Buong tibay niyang ipinahayag na siyempre kaya niya itong gawin, dahil ayon sa kanyang sariling pananaw ay siya ay isang nakahihigit na henyo na walang kapantay. Sa gitna ng malawak at madilim na ilog Yangtze, isang maliit na bangka ang dahan-daw ang humahawi sa tubig habang pinalilibutan ng makapal at maputing hamog na halos ay hindi makita ang paligid. Ang mga tauhan sa loob ay nakatingin sa labas habang isa sa kanila ay napansin na masiksik at mas makapal ang ulap ng hamog sa araw na ito, na nagpapahirap sa kanilang paglalakbay at pagtingin sa kung ano man ang nasa unahan. Sumang-ayon ang kasama niya habang nakasilip sa ulap ng usok at hamog, at sinabing totoo nga ang sinabi ng kausap, na sa kasalukuyan ay halos wala silang makita sa kanilang harapan, na tila nakapulupot ang dilim sa buong ibabaw ng tubig. Ang tubig ay kumikilos ng mabilis, at ang mga piraso ng kahoy ay lumulutang at humahampas sa katawan ng bangka. Biglang napatingin ang isa sa mga lalaking nakatayo sa gilid, ang kanyang noo ay kumunat at ang mga mata ay nanlaki sa pagtataka habang nakakita ng kakaibang hugis sa gitna ng usok. Napabulalas siya at nagtanong kung ano ang iyon, at muling sinuri ang tanawin bago magtanong kung ito ba ay tao na lumulutang sa tubig. Habang lumalapit ang bangka, lalong lumilinaw ang tanawin, marami silang nakitang mga katawan at mga piraso ng wasak na barko na kumakalat sa ibabaw ng ilog. Sa gulat ay napabulalas ang isa sa kanila. Nagtatanong kung lahat ba sila ay namatay na, habang ang isa naman ay nagbilang sa kanyang isipan at nagtanong kung gaano karami ang kanilang makikita sa ganitong kalagayan. Sa gitna ng tanawin ng pagkawasak ay napuno ng gulat ang mga naroon habang tinatanong sa isa't isa kung sino ang kayang gumawa ng ganitong malupit na bagay sa kapwa-tao. Sa kanilang pagsusuri ay napag-isip nila na hindi ito gawa ng karaniwang tao lamang. Ang kalupitan at lakas ay higit pa sa kayang gawin ng sinumang mortal, dahil dito ay nabuo ang sabi at paniniwala sa kanilang isipan na ang Dragon of the Yangtze River ay nagalit at nagpadala ng isang demonyo upang paksain ang buong pangkat na ito. Habang patuloy na naglalayag ang kanilang sasakyan sa gitna ng mga labi ng nasirang barko at lumulutang na katawan, sa isipan ng mga tao ay nabuo ang kwento tungkol sa pinakamasamang demonyong umiiral, ang nilikha mula sa puot at galit ng Diyos ng tubig at ng Dragon King. Ito ay naging paniniwala at alamat na kumakalat ng dahan-dahan sa buong paligid, na nagbibigay ng paliwanag sa nakakagulat na pangyayari sa ilog. Kasabay nito ay kumalat ng dahan-dahan ang mga sabi-sabi tungkol sa tinatawag na Dragon Emblazoned Yama. Ang pangalang ito ay unti-unting nakarating sa mga taong nakatira sa gilid ng ilog at sa mga naglalakbay, na nagiging bahagi ng kanilang mga kwento at alamat. Lumipat ang tanawin pagkalipas ng 3 araw, sa ilalim ng maliwanag na buwan at bituin sa gabi, makikita ang marangal at sinaunang gusali ng Divine River Pavilion sa Hubei Yikang, na nakatayo ng matatag at tahimik sa gitna ng gabi. Sa loob ng isa sa mga silid ay lumabas si Anghua habang humihikab at iniunat ang kanyang mga braso, tila gising na gising mula sa mahimbing na tulog. Ngunit biglang napahinto si Anghua at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, habang ang isang butil ng luha ay tumulo sa kanyang pisngi. Sa kanyang isipan nagtanong siya ng mahina kung ano ang iyon, tila may nakita siyang bagay na hindi inaasahan at nagdulot ng pagbabago sa kanyang damdamin.
Sa ilalim ng maliwanag na buwan at bituin sa tabing ilog ng Yangtze River, nakasilip siya sa isang figurang nakaupo ng tuwid sa malambot na lupa. Sa kanyang mahinang boses ay tinawag niya ang taong iyon, tinutukoy ito bilang young leader. Sa mas malapit na tanawin, makikita si Sorayang na nakaupo nang nakakross ang mga binti, ang kanyang mga kamay ay nakaposisyon sa kanyang tuhod habang nakapikit ang mga mata at nakatuon ang kanyang diwa sa paglinang ng lakas. Sa isipan ni Anghua ay napagtanto niya na sa ganitong maagang oras ay nagsasanay na agad siya. Sa kanyang isipan ay naramdaman ni Anghua na hindi nararapat na guluhin si Sorayang sa kanyang pagsasanay, kaya't nagpasya siyang bumalik na lamang sa loob ng gusali upang hindi makasagabal, dahan-dahan at maingat siyang humakbang paatros. Ngunit bago pa man siya makalayo ay narinig niya ang mahinahon ngunit malinaw na tinig ni Sorayang, na nagsasabing hindi kailangan niyang umalis at mag-alala. Sa gulat ay napahinto si Anghua at napabulala sa pag-amin na akala niya ay hindi pa ito nakapansin sa kanyang presensya, at agad na humingi ng paumanhin sa kanyang ginawang pagsulpot. Sa ilalim ng nagniningning na buwan at bituin, muling nagsalita si Sorayang at sinabing walang dahilan para humingi siya ng tawad, at inanyayahan itong umupo sa tabi niya. Sinabi rin niya na nais niyang suriin ang tibok ng kanyang puso at daloy ng chi ni Anghua, at agad na sumang-ayon si Anghua at tumugon ng mahinahon na siya ay handa na. Dahan-daang inilapit ni Sorayang ang kanyang kamay sa palso ni Anghua. Ang kanyang mga daliri ay mahusay at tumpak habang sinusuri ang daloy ng internal chi sa katawan nito. Matapos ang maikling pagsusuri ay sinabi ni Sorayang na nakikita niyang maayos at mahusay ang paglinang ni Anghua sa kanyang sariling lakas, at pinuri ito sa kanyang ginawang pagsisikap. Bilang tugon ay napangiti lamang si Anghua at mahinang tumawa sa tuwa at pasasalamat sa kanyang narinig na papuri. Sa isipan ni Sorayang ay kinilala niya ang nakita, na naramdaman na niya ito noon pa man. At tiyak na si Anghua ay may likas na kahusayan at galing sa ganitong larangan. Sa kanyang pagtataya ay napagtanto niya na ito ay isang tunay na talento na karapat-dapat paunlarin ng higit pa. Biglang nagtanong si Sorayang kung nais ba ni Anghua na tunay at maayos na matuto ng martial arts, ang sining ng pakikipaglaban at paggamit ng chi. Sa gulat ay nanlaki ang mga mata ni Anghua at halos hindi makapaniwala, habang nagtatanong ng mahina kung siya ba talaga ang tinutukoy at kung nararapat ba siyang turuan ng ganitong mahalagang kasanayan. Mahinahong ipinaliwanag ni Sorayang na walang kakaiba at espesyal dito, at ito ay bagay na maaaring gawin at matutunan ng sinumang nagnanais. Gayunpaman, inamin ni Anghua ang kanyang pag-aalinlangan at sinabing sa kanyang palagay ay tila sinasayang lamang niya ang mahalagang oras ng kanyang Panginoo kung siya ang tuturuan nito. Mahinahong sinabi ni Sorayang kay Anghua na ang pagtuturo lamang sa kanya ay hindi kukuha ng mahabang panahon, kaya't huwag siyang mag-alala sa bagay na iyon. Sa kanyang narinig ay napangiti lamang si Anghua at mahinang tumawa. Habang nakaupo sila ng magkaharap sa malambot na lupa, ipinaliwanag pa ni Sorayang na may tiyak na dahilan kung bakit siya nagtanong kung nais ba nitong matuto ng martial arts. Inamin niya na bagaman hindi ito inaasahang mangyari, maaaring dumating ang panahon na hindi niya ito maprotektahan. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nitong may sariling kakayahan upang makaligtas sa panganib ng mag-isa. Idinagdag niya na ang pag-aaral ng sining ng pakikipaglaban ay higit na isang pangangailangan kaysa sa isang simpleng pagpili. Sa huli ay nilinaw niya na nagtanong lamang siya dahil nais niyang malaman ang tunay na kagustuhan ni Anghua na hindi ito obligadong magpatuloy kung hindi ito ang nais ng kanyang puso. Sa gilid ng ilog, makikita ang isang butil ng hamog na dahan-daw ang dumulas mula sa matulis na dulo ng dahon ng damo, bago ito mahulog at lumikha ng mahinang tunog sa katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon ay nagkaroon ng katapangan si Anghua, at malinaw at buong pusong sinabi na nais niya talagang matuto ng sining na ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, idinagdag ni Anghua na ang kanyang hangarin ay hindi lamang upang maging mas malakas at mahusay sa pakikipaglaban. Nagtanong si Sorayang kung ano pa ang dahilan. Ipinaliwanag ni Anghua na ayaw lamang niyang maging pabigat at pasanin sa kanya. At sa halip ay ninais niyang maging kapaki-pakinabang at makatulong sa anumang paraan na kanyang makakaya. Sa isang iglap ay tumingin ng matalim at seryoso si Sorayang, at maikli ngunit malinaw na sinabi niya na hindi ito ang tamang dahilan. Sa gulat ay halos hindi makapaniwala si Anghua at mahinang nagtanong kung nagkamali ba siya ng sinabi. Mahinahon ngunit matatag na ipinaliwanag ni Sorayang na kung nais nitong matuto para sa sariling kaligtasan at kaligtasan lamang, ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ituro ang lahat ng kanyang nalalaman at kasanayan. Gayunpaman, kung ang dahilan ay upang makatulong sa kanya,
ay malinaw niyang sinabing hindi na ito kailangan pa. Agad na naintindihan ni Anghua ang ibig sabihin ng kanyang sinabi, at mahinang tumugon na oo, naiintindihan niya ito ng lubusan. Inamin ni Sorayang rin na batid niyang marami na ang nagawa at ibinigay ni Anghua para sa kanya mula pa sa simula hanggang sa ngayon, at taos-pusong nagpapasalamat siya sa lahat ng ito. Ipinahayag ni Sorayang na bagaman hindi niya ito madalas binabanggit, ay dapat malaman ni Anghua na hindi niya alam kung gaano kalaki at kahalaga ang tulong at lakas na naibigay na nito sa kanya. Sa tabi ng ilog sa harap ng Divine River Pavilion, habang nakaupo sila sa ilalim ng tahimik na kalangitan sa gabi, muling nagsalita si Sorayang upang ipaalala kay Anghua na huwag niyang kalimutan ang kanyang tunay na tungkulin. Ipinaliwanag niya na magkaiba ang kanilang katayuan at gampanin kumpara kay Dongpil, na mula pa sa simula ay itinalaga bilang tagapag-ingat at tagapagtanggol. Ang kanyang tungkulin ay maging bantay at tagapagbantay, ngunit para kay Anghua ay hindi ito ang inaasahan. Ang kailangan lamang niyang gawin ay gampanan ng maayos ang kanyang sariling tungkulin, at hindi na kailangang lumampas pa rito. Sa gilid ay nakatayo at nakikinig si Dongpil. Nagpatuloy si Sorayang sa kanyang paliwanag na sinasabing isang samahan ay nagiging buo at matatag lamang kapag ang bawat kasapi ay nasa kanyang tamang pwesto at tapat na ginagampanan ang kanyang sariling tungkulin at responsibilidad. Nagtanong si Dongpil sa sarili kung sina Anghua at ang young leader ba yan. At idinagdag ni Sorayang na bagaman maaaring dumating ang araw na kakailanganin niya ang kakayahan at kasanayan ni Anghua sa martial arts, sa ngayon ay sapat na lamang na nakatuon ito sa sariling kaligtasan at kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa panganib. Habang mahigpit na nakakuyong ni Anghua ang kanyang mga kamao sa kanyang kondangan, sinabi ni Sorayang na naunawaan niya ang babala, na kung malilimutan niya ang ganitong katotohanan at hangganan, magdudulot ito ng lamot at kahinaan sa kanilang samahan. Gayunpaman, sa kabila ng pag-unawa, naramdaman ni Anghua sa kanyang isipan na ang kakaibang bigat at sama ng loob sa kanyang dibdib, kahit alam niyang hindi dapat siyang makaramdam ng ganoon. Sa harap ni Sorayang ay pilit na pinipigilan ni Anghua ang kanyang damdamin, sa kanyang isipan ay sinasabi niya sa sarili na hindi ito dapat mangyari, habang sa kabilang dako ay pinaaalalahanan siya ng kanyang kaisipan na dapat niyang lubusang intindihin ang ibig sabihin ng sinabi ng young leader. Nagsalita si Anghua ng mahinahon at malumanay, na sinasabing kung ito ang magbibigay ng kapanatagan sa kanyang kalooban, ay gagawin niya ang lahat ayon sa nais at desisyon nito. Buong pusong tumugon si Anghua at nangakong gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matutunan ang sining ng pakikipaglaban at paggamit ng internal energy, upang sa ganitong paraan ay hindi na magkaroon ng pangamba at pag-aalala pa ang young leader sa kanyang kaligtasan. Sumagot si Sorayang at nagpapasalamat dahil sa kanyang pag-unawa at pagtanggap sa kanyang ipinaliwanag. Sa paglipas ng gabi, lumitaw ang unang liwanag ng pagsikat ng araw sa ibabaw ng mga puno, na naghahalo ang kulay dilaw at kulay kahel sa kalangitan. Sa loob ng bulwagan ng Divine River Pavilion, humikab at iniunat ni Sandrine ang kanyang likod. Sa gulat ay tumigil si Sandrine sa kanyang ginagawa at nakatingin sa malayo, habang nagtataka at nagtatanong sa sarili kung ano kaya ang ginagawa ng young leader sa labas sa ganitong oras ng umaga. Sa tabi ng ilog sa harap ng Divine River Pavilion, nakaupo sina Sorayang at Anghua habang nagaganap ang kanilang unang aralin. Mula sa balkonahe ay nakatingin sina Sandrine at Dongpil sa kanila. Habang nagpaliwanag si Dongpil kay Sandrine na si Sorayang ay kasalukuyang nagtuturo kay Anghua ng mga aral sa martial arts, sa kanyang narinig ay nagpakita ng pagkamangha si Sandrine at mahinang nagtaka sa kanyang sarili. Binanggit ni Sandrine na tila ang sining na ginagamit ay nakabatay sa yin energy, at ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na ito ay maging mabuti at kapakipakinabang naman. Agad na sumagot si Dongpil ng may katiyakan, at sinabing ito ay hindi lamang basta mabuti, ito ay higit pa sa inaasahan. Ipinaliwanag pa niya ang tunay na halaga ng itinuturo, ito ay ang Munyin Demonic Arts, isa sa 10 dakilang sining ng pakikipaglaban ng Divine Cult. Sa kanyang narinig ay puno ng pagkamangha si Sandrine at muling binanggit ang pangalan nito. Habang muling sinusuri ang nangyayari sa ibaba, ipinahayag ni Sandrine ang kanyang pagkamangha sa nakikita. Kahit ang internal energy ni Anghua ay unti-unting nagbabago at nagiging Munyin Demonic Chi, hindi man lamang nababawasan at hamina ang kalidad at linis ng kanyang lakas. Idinagdag pa niya na tila hindi man lamang tumutulong at gumagamit ng sariling kapangyarihan ni Sorayang upang gabayan ito, ang lahat ay nagaganap ng maayos at natural sa sariling kakayahan ni Anghua.
Mula sa kanilang pwesto sa balkonahe, binanggit ni Dungpil na tiyak na ito ay dahil sa matyaga at tapat na pagsasanay at paglinang ng sariling lakas ni Ang Hua sa mahabang panahon. Sumang-ayon si Sun Green at sinabing hindi pa siya nakakita ng ganito kalinis at kadal-isay na uri ng chi, walang pag-aalinlangan, si Ang Hua ay likas na may dakilang talento sa ganitong larangan. Sa isipan ni Sun Green ay nabuo ang pagkilala, ito ay nakakagulat dahil tila nakikita at nauunawaan ni Ang Hua ang mga bagay na kahit siya ay hindi agad napapansin, sa kanyang sarili ay humanga siya at kinilala ang galing ni Ang Hua. Bagaman hindi pa gaanong mataas ang antas ng kanyang kasanayan at lakas sa pakikipaglaban, ay matalas at mahusay naman ang kanyang pandama at kakayahang umunawa sa mga bagay sa paligid. Habang nakatingin sa malayo at sa tanawin na unti-unting nagliliwanag, ipinahayag ni Sun Green ang kanyang sariling kaisipan, na tunay na marami at iba-iba ang mga taong may dakilang talento sa mundong ito, na madalas ay hindi inaasahan kung saan makikita. Sa mas malawak na tanawin ay makikita ang buong gusali ng Divine River Pavilion, kasama ang pasilyong kinatatayuan ng dalawa at ang pampang kung saan nakaupo si Sorayang at si Ang Hua. Sa isipan ni Sun Green ay nabuo ang kaisipan na sa bawat araw ay lalo niyang nakikilala at nauunawaan ang tunay na halaga at galing ng mga taong nasa kanyang paligid at nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Lumipas ang kalahating araw, at ang tanawin ay lumipat sa maingay na daanan kung saan gumugulong ang malalaking gulong ng karwahe sa lupang daanan. Ang tunog ng pagtakbo ng sasakyan ay malinaw na naririnig, habang ang alikabok ay bahagyang tumataas mula sa lupa sa bawat ikot ng gulong. Ito ang simulan ng kanilang paglalakbay palayo sa Divine River Pavilion patungo sa bagong patutunguhan. Habang nasa loob at ibabaw ng karwahe ay nagtanong si Sun Green kung hindi ba sasama ang young leader mula sa house sect sa kanilang paglalakbay. Agad na sumagot si Sorayang at ipinaliwanag na hindi ito sasama sa kasalukuyan, sa halip ay makikilala at makakasama nila ito sa mismong lugar kung saan gaganapin ang pagpupulong kasama ang pinuno ng Mount Hua sect. Sa loob ng karwahe habang patuloy ang kanilang paglalakbay, nakaupo ng magkahiwalay si Sorayang sa isang dako at sina Sun Green at Ang Hua sa kabila. Nagtanong si Sun Green kung ano ang kanyang pinag-iisipan ng malalim. Sa kanyang sagot ay ipinaliwanag ni Sorayang na ang kanyang isipan ay nakatuon sa kung paano magiging reaksyon at kilos ng mga sasalubong sa kanila sa darating na pagpupulong. Ipinahayag ni Sorayang ang kanyang pananaw, bagaman hindi siya inaasahang darating. Kung sakaling si Hong Sanja ay magpakita ng mag-isa, ay ibibigay niya rito ang karapat-dapat na paggalang at pagkilala. Idinagdag pa niya na ang isang tunay at tapat na sekta ay karaniwang tatanggihan ng kanyang alok, kahit sinong may hiya at dangal ay hindi tatanggap nito ng madali. Nagtanong si Sun Green kung ano naman ang magiging kalagayan kung sakaling hindi ito mag-isa at kasama ang iba pa. Agad na sumagot si Sorayang na kung ganoon ang mangyayari, ay wala na siyang dahilan upang magpakita ng paggalang, at lalong hindi niya gagawin ang pagsuko at pagsunod na kanyang nabanggit noon pa man. Sa isipan ni Sorayang ay nabuo ang kanyang layunin, ang nais niyang malaman at makita ay kung gaano karaming kasama ang dadalhin ni Hong Sanja sa kanyang pagdating. Sa ibang bahagi ng daanan, nakatayo ang dalawang mandirigma na nakasuot ng unipormeng puti at pula na may parehong sagisag ng bulaklak sa dibdib. Sa kanilang usapan ay napagkasundoan na kung dalawa lamang o ilan ang kasama nito, ibig sabihin ay nakapag-isip pa rin ito ng mga kahihinatnan kahit na ito ay isang hanggal na desisyon pa rin. Muling nagtanong si Sun Green kung ano naman ang magiging kalagayan kung sakaling magdala ito ng buong hukbo at malaking puwersa kasama niya. Huminto ang gulong ng karwahe sa lupang daanan, na lumilikha ng ugong at alikabok sa bawat ikot nito. Sa wakas ay nakarating sila sa harap ng isang malaking hanay ng mga kawal at mandirigma na nakatayo ng tuwid at maayos ang pagkakahanay, nakasuot sila ng parehong kasuotan at may mga sandata. Ang ingay ng paghinto ng karwahe ay narinig sa gitna ng katahimikan, habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa bagong dating na sasakyan. Habang nakatingin sa malaking hanay ng mga kawal at sa dami ng kasama ng darating na pinuno, dahan-dahang ngumiti si Sorayang, ipinahayag niya na kung ganito ang kalagayan, ay wala na siyang dapat ikabahala at pagsisihan sa anumang bagay, lahat ay magiging malinaw at tapat na magaganap. Sa malawak na tanawin ay makikita ang marangal at napakalaking gusali na itinayo sa gitna ng lugar, ang punong tahanan at sentro ng Mount Hua sect. Ito ay may maraming palapag at detalyadong arkitektura na tipikal ng sinaunang at dakilang mga samahan. Sa harap nito ay nakatayo ang mahabang hanay ng mga kawal,
Habang ang karwahe ay huminto sa gitna ng mausok na daanan na patungo sa pangunahing pintuan, ang liwanag ng hapon ay tumatama sa mga bubong na kulay kahel at nagbibigay ng kahangahangang tanawin sa buong paligid.